Magandang araw! Nandito na ang ating aralin sa Arts para sa una at ikalawang linggo, Quarter 2. Ang ating aralin ay guhit, hugis, kulay, tekstura at disenyo. Ako si Miss Edsy, ang gurong makakasama ninyo para sa talakayan. Kaya halina't makinig! Pagkatapos ng araling ito, inaasahang maisalalarawan mo ang mga guhit, hugis, kulay, tekstura ng balat at iba pang disenyo na makikita sa mga hayop na naninirahan sa dagat at kagubatan sa pamamagitan ng biswal na pananalita at pagkilos. Ito ang mga dapat mong alalahanin at tandaan para maging maayos at wasto ang iyong isasagawa sa mga gawain sa pagkatuto. Kailangan ay alamin muna natin ang mga elemento ng sining. Ang unang elemento ay ang linya. Ang mga linya ay mabubuo sa pamamagitan ng pagdudugtong ng mga tuldok, maaaring tuwid, pakurba, at pasigsag. Ang pangalawang elemento naman ng sining ay ang hugis. Ang hugis ay nabubuo kapag ang dulo ng mga linya ay pinagtagpo tulad ng bilog, parisukat, at tatsulok. Ang pangatlong elemento ay ang kulay. Ang mga kulay naman ay bagay na nakikita ng mga mata ng tao na maaaring matingkad o mapusyaw. Ang mga pangunahing kulay ay makikita mo sa bahaghari tulad ng orange, red, yellow, green, violet, at blue. Ang pang-apat na elemento ng sining ay tekstura. Ang tekstura naman ay tumutukoy sa elementong pangunahing umaapila sa pandama o panghipo o katangian ito ng ibabaw ng anumang bagay na maaaring makinis o magaspang, madulas o mabako, manipis o makapal. Masdan ang larawang ito. Ano ang tawag sa larawan na iyong nakikita? Tama, ito ay ang tinatawag na kagubatan. Sa kagubatan makikita natin ang mga hayop katulad ng unggoy, usa, hedgehog, at ibon. Kaya nyo bang iguhit ang larawan ng mga hayop na ito? Halina't pag-aralan nating gawin. Ilarawan natin ang unang hayop. Ito ay ang unggoy. Narito naman ang iginuhit na unggoy. Pag-aaralan natin ang mga elemento na ginamit sa larawang ito. Una ay ang linya. Ang mga linyang ginamit ay tuwid at pakurba.
Ang mga hugis naman, ginamit dito ay bilog, tatsulok, bilohaba. Ang ginamit naman na kulay ay kayumanggi, puti, at itim. Ang tekstura na ginamit dito sa ating larawan ay malambot at mabalahibo. Ang sumunod naman nating pag-aaralan ay ang usa. Narito naman ang iginuhit na usa. Pag-aralan natin ang mga elemento ng sining na ginamit sa larawan. Linya, tuwid at pakurba, hugis, bilohaba, bilog at tatsulok. Ang kulay, kayumanggi at puti. Tekstura, malambot, mabalahibo. Para naman sa ating pangatlong larawan, ang hedgehog. Masdan mo ang iginuhit na hedgehog. Ang mga linya na ginamit sa pagguhit ng hedgehog ay ang mga sumusunod: tuwid, pakurba, at pasigsag. Ang hugis naman, bilog, tatsulok, bilohaba. Kulay, itim at puti. Tekstura, matinik. Para naman sa panghuling larawan, ito ay ang ibon. Anong uri ng ibon ito? Ito ay isang parrot. Masdan mo ang iginuhit na parrot. Ang mga elemento ng sining ay ang mga sumusunod. Ang linya na ginamit dito ay tuwid, pakurba, at pasigsag. Ang hugis naman, bilog, tatsulok, bilohaba. Ang mga kulay ay pula, dilaw, berde, asul, puti, itim. Ang tekstura naman ay malambot, mabalahibo. Pag-aralan naman natin ang mga hayop na nakikita natin sa ilalim ng dagat. Ano-ano ang mga ito? Ang unang larawan ay ang tama, ito ay isang isda. Pangalawang larawan, starfish. At ang pangatlo ay pagong. Katulad ng mga nauna nating napag-aralan, ay ilalarawan natin ang mga hayop ayon sa mga iba't ibang uri ng o elemento ng sining. Ang unang hayop na ilalarawan natin ay isda. Ito ay isang uri ng clownfish. Ang linya ay tuwid at pakurba. Sa hugis naman, bilog, tatsulok, bilohaba. Ang kulay nito ay kahel, puti, itim. At ang tekstura ay madulas, makiliskis. Ang sumunod naman ay ang starfish. Ilarawan natin ang iginuhit na starfish. Ang linya na ginamit dito ay tuwid at pakurba. Ang hugis naman ay hugis bituin. Ang kulay, kulay rosas. At ang tekstura, malambot,
kapag buhay o kaya matigas naman ito kapag natuyo. At ang sumunod naman nating hayop na pag-aaralan ay pagong. Masdan ang iginuhit na pagong. Linya. Ang linyang ginamit dito ay tuwid at pakurba. Ang hugis naman, bilog o biluhaba. Kulay, berde at kayumanggi. Tekstura, magaspang, matigas. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, gumuhit ng 2 hayop na makikita sa dagat at 2 hayop naman na makikita sa kagubatan. Iguhit mo ito sa iyong kwaderno. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 2, sa iyong ginawa sa gawain 1, ilarawan mo ang kulay, hugis, linya at tekstura ng kanilang balat. Masdan ang hayop na makikita sa kagubatan. Narito ang paraan sa pagguhit ng isang hedgehog. Hayop na makikita naman sa dagat. Narito naman ang paraan ng pagguhit ng isang starfish. Narito ang mga katangian ng balat ng mga hayop na iginuhit. Hanggang dito na lamang ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam!